ang mapagtatagumpayan. Amen? Kasi nagsabi ng Panginoon di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. So, yung sabihin, lahat ng bagay, atin ito mapagtatagumpayan, hindi sa kamamagitan ng lakas natin, hindi sa kamamagitan ng kakayanan, o nalalaman natin, kundi mga kapatid ay nasusolusyonan na pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay dahil sa tulong ng Diyos. Amen. Di ba? Tingnan mo dati, mga kapatid, na wala tayo kay Lord, at nandito tayo kay Lord, same lang, nagpupunta ang tao, di ba? Even na nagsiserve ka kay Lord or not, the same, may problema ang tao. Kung namang problema ka sa pera, hindi na problema na kita. Kung iniisip ko, nakakainip ko mo kaya, kung iniisip ng mga tao, hindi na iniisip sa Diyos. Kung iniisip ko, paano magkaroon ng bahay, ganyan din ang iniisip ng mga tao. Wala sa Panginoon, o hindi naglilingkod sa Diyos. Pare-pareho lang din yung mga challenges na na-encounter natin sa buhay. Naglilingkod ka man sa iyo, pareho lang eh. Naglilingkod ka sa Diyos, inuupo ka rin. Kung nakakasakit din tayo, yung mga tao hindi naglilingkod sa Diyos, nakakasakit din. So, yung pinagkaiba. Ano pinagkaiba? Dahil kita natin, yung mga pinagtaraan na naglilingkod at sa hindi, halos pareho lang naman. Pero yung pinagkaiba nga lang, nakakulog tayo. Amen? Nakakulog tayo. Hindi tayo, kapag, bakit kasi, pag may problema tayo nag-iisip ng solusyon. Diba? Yung gusto natin, yun ang nasusunod. Kaya nasabi ng Bible, may mga bagay na sa tingin ng tao ay tama, pero kapanakan ay dulo nito. Yung pinagkaiba kasi ngayon, kapag may mga problema tayo, may mga sitwasyon na dumating sa ating buhay, first and foremost mga kapatid, ginagawa natin kay Lord. Pinukonsult agad natin sa Panginoon. Di ba? Kasi minsan yung mga tao, pag wala kay Lord, gagawa sila ng pamamaraan nila, susolusyonan nila yung problema nila, kapag pumalpak, si Lord ang sisisihin. Di ba? Si Lord ang sisisihin. Kasi bakit? Kasi ang tao, ganun talaga ugali ng tao, magamit ng masisisi. Di ba? Sabi, anong kinalaman mo dyan? Ikaw lang desisyon na, ikaw gumawa niya, bakit kung sinisisi mo? Isa may mga ganun tao, di ba? Wala kayo mga kinalaman. Isa naman yung desisyon yun. Di ba? Siya naman yung umorder yun. Yung pala, ikaw lang mawala. Ikaw yung umorder yan eh. Ikaw yung desisyon niya, tapos ako pala magbabayad. Di ba? So, minsan ganun. Pero dito mga kapatid, dito ay pinag-mission ng Panginoon ng kanyang 12 apostle. Diba? Kasi sa buhay natin, hindi sa lahat ng time, sabi na, kailangan turuan ng Panginoon yung 12 na wala siya, na hindi siya kasama. Diba? In the spiritual, alam natin, kasama natin si Lord, in the spiritual, but sa physical, this time mga kapatid, gusto ng Panginoon na itong mga 12 mga alagad dito ay mag-mission na hindi siya kasama. Physically. Diba? Kasi bakit mga kapatid? Kasi pagkatulad ng bata, hindi na sa lahat ng magkakataon na kapag ang bata ay nadadapa, ay bubuhatin. Kailangan mong turuan ng bata kapag nadadapa kung paano bumangon. Because in all times mga kapatid, nandun palagi yung kamay mo, depende na lang yan sa'yo. Diba? Depende na lang yan sa'yo. Wala na siyang gagawin, lahat na lang iaasa sa'yo. Anong mangyayari mga kapatid? Paano kung wala ka na? Diba? Kaya marami yung mga nagiging mahina. Alam mo, meron na akong mag-asawa ng partner, yung ako nila tumatakbo, mula na dapa. Yung lula, gusto kapunin, yung ako niya, karibangon. Sabi namin, lolo, wag, hayaan mo tumayo. Anong nangyari kayo na pag nadadapa? Nauna na siya tumayo. Tapos papagpagpagpag na lang yan. Hindi masakit. Magaling ka.
tingnan mo yung mga tao na marami ng pagkadapa. At sa pagkadapa, yung natutulong gumano. Parang wala na lang siya eh. Diba? Diba ka, pag nadapa, tatawa ka eh. Amen? So, ang mission dito is by two. Bakit dalawa-dalawa ang pag-send ng Panginoon? Kasi mga kapatid, siyempre, kapag nag-mission kasi, maganda kapag meron kang kasama. May kababi. Kaya nga sa Duhay ni Yahweh Shaddai, meron tayong prayer partner. Meron kang ka-partner. Kasi yung ka-partner mo ito yung mag-re-remind sa'yo. Minsan sa totoo mas maganda yung ka-partner mo, hindi mo kasundo minsan eh. Totoo lang. Kasi minsan masyado kayo magkasundo, minsan hindi mo nakikita, minsan kung mali na ng isa, okay na lang sa'yo kasi magkasundo pa rin. Hindi totoo. Yung too much familiarization minsan, yung familiar ka, kaya kahit sa Pilipinas, yung mga maasan sa Pilipinas, inaano ng mga 6 months, hindi talaga pinapahaba. Kasi minsan, kapag masyado ka rin familiar sa tao, parang ano may nagiging normal na lang ang lahat eh. Di ba? Nagiging normal na lang lahat. Pero kapag hindi mo gano'n hindi mo yung masyadong convenient na. So magandang wika, kaya meron magre-remind sa'yo. Kapag nangihina ka, may magpapalakas sa'yo. Diba? Kasi kung ikaw na lang, bayad ka sa tao pag nag-iisa eh. Kapag ang tao nag-iisa, maraming naiisip. Kung sana magaganda na naiisip, kung hindi, delikado. Diba? Kaya minsan, delikado kapag nag-iisa eh. Kasi bakit? Ang dami mong naiisip. Kaya marami nag-depress. Kasi walang nakakausap. Lalo dito sa Canada, di ba? Kahit kapit-bahay mo, hindi mo makakausap. Minsan kagalang ka, hey Joe! Good morning! Ganun na eh. Di ba? Hindi ka tulad kasi sa Pilipinas, kahit kilala nyo yung isang isa, di ba? Kung wala ka lang ginagawa, mauubos ang oras mo sa kakakwento. Di ba sa Pilipinas eh? Mauubos ang oras mo sa kakakwento eh. Pero dito hindi. Kasi masyadong busy ang lahat ng tao. Kaya napakalaga yung magkaroon ka ng kabati. Meron kang kasama sa paglilingkod mo sa Panginoon. At siyempre, sa time na yung mga kapatid, delikado yung mission nila eh. Kasi may mga lansangan, may mga lugar minsan na may mga robbers, di ba? Kung sabi ng Bible, di ba? Yung sa mabuting sa marutado, di ba? May mga mission na lugar na may mga sasamang tao. At kailangan ng dalawa kasi kailangan ng witness. Hindi kasi pwede, ano lang eh, ikaw lang eh. Siyempre, kwento mo yan eh. Sino ba namang tao magkwento mo sarili niya na pangit? Eh, siyempre, maganda lang kwento mo, siyempre, ikaw ang bida. Diba? Buhay mo yan eh. Siyempre, kaya kailangan meron ng kasama para mag-witness, matutong yung sinasabi. Siyempre, kung wala nakakita, alam mo naman tayo minsan ng mga tao, dagdag, bawas minsan. Minsan, nanulog ka naman ng TV eh. Pagpirito mo na sa kapwa mo na hindi nakaparoon ng TV, pinapagdagan mo eh. Yung kwento kasi bakit nag-uulanan ka eh. Mas pinagaganda mo eh. Diba? Pag pinagaganda mo. Kasi kailangan mo ng witness para may magpatotoo, natotoo yung sinasabi mo. Amen? Ngayon sa social media, wala nang pwede itago eh. Alam mo kung kunyari mga 90s, hindi pa masyadong high-tech, lalo sa Pilipinas, di ba? Hindi pa uso masyadong social media. Kunyari, nasa Pilipinas tayo, kunyari, isisaka, nasa Pilipinas. Kunyari, na-assign ako dito. Alam niyo, pag tayo dito, pwede mo kayo kwentuhan ng lahat ng magaganda. Pwede mo kayo pasikalan. No? Pwede mo magpasikalan sa inyo. Sabi ko, ano mo ang mga brother and sister? Nang na-assign ako dito sa Scarborough, nung na-assign ako dito sa ito, grabe yung paggamit ng Diyos sa akin doon. Pag tumayo akong tao, nag-iiyakan. Wala dulo pa sa akin. Grabe yung pag-gamit ng Diyos. Pwede kayo gawin eh. Nang time na yun. Pero ngayon hindi pwede.
Kasi pag tayo mo dito, sasabihin mo, nakared na. Pag tayo mo dito, magsishare ka lang. Pag sinabi ko, naasan ako sa ganitong lugar, grabe magamit ang Diyos sa akin ko, nag-iiyakan yung mga tao. Madali na eh. Baka mamaya, may mga taga-doon, friends mo sa Facebook. Habang nagtuto ka, may nag-text na, hey sis, brother, kailangan niyo po na si brother Ronan. Nakasign doon sa inyo. Nakasign doon sa inyo, nag-iiyakan doon kayo pag tayo. Yung pala, sasabihin ni sister, ay, hindi ko na. Yung umiiyak, yung may-ari ng microphone, kasi alas 4 na, di pa tapos. Kasi, nag-aalisan na pala yung mga prayer partner. Meron natira. Yung natira pala, hindi yung microphone. Kasi saan lang yung may-ari. Hindi makauwi-uwi kasi nga, gagawin ka. Ngayon kasi, di ba? Nag-social media na yun. So, kailangan meron nagpapalakas sa'yo, pero nag-remind sa'yo. Kasi minsan, ang tendency mga kapatid, kapag walang ibang tao, kaya sabi, iba yung ugali natin in public at iba yung ugali natin sa private. Alam niyo ba mga kapatid, kapag wala ka sa gawain, kapag wala tayo sa gawain, that's much more pa dapat makita sa atin yung pagiging lingkod ng Diyos. Totoo po yan. Kapag ang kasama mo, nasa ibang lugar ka, o nasa isang lugar na wala ang mga prayer partner, dapat ganyan ka mas lalo mag-ingat eh. Kasi minsan, kapag kasama mong prayer partner, ingat-ingat ka. Kasi iniisip mo na, baka mga si mga sister battle, ito pangunggaan dito. Pero makikilala mo ang totoo lingkod ng Diyos pag wala sa gawain. Pag nakasama mo minsan sa mga restaurant, sa labas, minsan galit sa mga waiter. Tapos mamaya-maya, magsasabi ng praise the Lord. Hallelujah. Minsan ako nahihiya. Totoo po yun. Di ba? Amen? Yung parang tao sumakay ng bus, hindi pinasakay. Yung tagal niya naghihintay, hindi pinasakay. Yung sumunod na bus, nakasakay siya. Pero natilit siya. Sabihin yung driver, sino yung nakasakay sa yung driver? Hindi ako pinasakay. Saka nang gari. Nagbura. Nagdati. Maya-maya mga kapatid, yung bus na hindi nagpasakay sa kanya, na-disgrasya pa lang. Kaya nang nakita rin, na-disgrasya ito yata yung bus na hindi nagpasakay sa akin. Dahil na-disgrasya, sabi niya, praise the Lord, salamat Lord. Pero nagmura na yan. Galit na. Galit sa driver. Kasi yung driver na yun, hindi ako pinasakay. Nagmura na. Nagalit na. Tapos yung nakita, hindi pala pinasakay ng Diyos kasi ayaw ng Diyos ma-accidente, pero protection na ng Diyos. Na nakita niya, magandang na yung ako ng praise the Lord, dahil yung mga tao na nakarinig, na hindi magalit ang mga sinabi, tapos bigla ka nag-praise the Lord, maniniwala kayo sa iyo. Sasabi, ay, religyoso pala ito. Kita niyo? So, yun ang kaganda kasi kapag meron kang kasama. Kasi bakit? Napapagdala mo rin mismo yung sarili mo. Kasi kapag ikaw lang mag-isa, the more pa tayo dapat nag-iingat na ipakita natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos kapag tayo ay nag-iisa. Katulad ko sa trabaho. Sa trabaho ko, alam nila, na-preacher ako sa Sagay. Alam nila. Kasi may namatay na residente sa amin. Pilipino, may namatay. Ayaw nilang ilabas. Kasi sabi nila, kailangan mabibisunan muna yan bago ilabas nila sa kalsunan. Sabi niya, sa tayo maghanap ng pake. Sabi niya, on base niya, sige, sa umag, tawagin niyo, ano yun eh. Nagparaw yun, nag-preacher. Meron na lang yung tinawag, bumibisunan. Sabi niya, sa ito, Lord. Okay, pray mo. Kinuntak yung pamilya, nag-bisunan na.
dahil alam mo yung nag-relikod ako sa Diyos, nababantayan ko sa sarili ko. Di ba? Kasi pag may ginawa ko hindi maganda doon, mag-relikod ko, siyempre pa naman. Diba? Hindi na maganda, mga kapatid. So, kaya merong kasama. Ang next po dito, mga kapatid, sabi ko, pinagpilihan sila sa kanilang paglalakbay na huwag magdala ng anuman, maliban sa tungkol. Pero bago sila pinahayo, binigyan sila ng authority. Binigyan sila ng kapangyarihan. So yung binigay na sa kanila ay tungkol. Tungkol. Amen? Bakit may tungkol, mga kapatid? Para ano, pag medyo napapagod na yung puhod mo, no? No? Yung, kapag kasi, doon sa time na yung mga kapatid, na ginagawa ng tao ay naglalakad. No? Hindi katulad ngayon, siyempre, may sasakyan na. Diba? Ako, galing ako ng Scarborough, papunta dito sa Mississauga. Kung ilalagay natin sa time ng ating Panginoon, galing ako ng Scarborough, papunta dito sa Mississauga, walang sasakyan, sa tingin nyo, nung oras dapat ako nag-umpis ang maglakad. Friday pa siguro. No, siguro Friday pa lang, inuumpisan ko lang maglakad, papunta sa Scarborough. Scarborough sa Mississauga. Galing ako ng Scarborough eh. Siguro, Friday pa lang, naglalakad na ako papunta dito. Kasi bakit? Wala sasakyan eh. Ang sabi ko ng Bible, huwag ka magdadala ng pagkain. Kasi bakit? Kasi pag marami kang pagkain, marami kang stopover. Diba? At lalo kung meron marami kang pagkain, ay marami kang pera. Kasi man sa mga kapatid, ano ang isip ko kasi, imbis na spiritual, nagiging physical. Kasi siyempre, ang iniisip mo, ako nalagay ka, ang layo pa ng Mississauga. Siguro nakain mo na ako. Diba? Nakain ka muna. Amen. Marami kang maiisip na ito yung magiging hanggang minsan para yung tumitigil, yung pag-mission mo. Imbis na dire-diretso ka, paputol-putol. Diba? Kaya marami naglilipot sa Diyos, paputol-putol din. Kasi bakit? Anong iniisip? Yung physical na pangangailangan. Paano magkapera? Diba? Paano magkaroon ng magandang damit? Paano? Lahat naman ito kailangan natin. Pero hindi naman yan dapat yung priority natin kapag tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo yung Diyos, siya magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Amen. Amen. Kasi sa totoo lang, pag pumunta ka sa isang mission mo, hindi mo na pupulimahan yung pagkain. Kasi minsan, pagdating mo doon, meron pagkain. Damit minsan, pag na-assign kami, kung saan sa Pilipinas, siyempre, tumatagal ka doon. Kahit kung hindi lang yung daraming damit, pag-uwi mo, dami mong dala. Kasi bakit? Kung marami nagbibigay eh. Marami nagbibigay. Ba, pag tumagal ka sa isang lugar, wala mga 6 months ka doon. Diba? Kaya nga biro mo sa Pilipinas eh. Sabihin niya, pag dito tumaba ka, nag-Christian ka ba talaga? Christian ba ginawa mo doon? Kasi tumaba ka eh. Doon, nag-Christian ka pa o mag-awagin ka? Kasi bakit? Kasi lumalaki ka eh. Amen? Kasi bakit? Mamaya-maya, may darating. No? May mga manggagawa, pupunta doon sa opisina, sa may center. Diba? Amen. Tanong ko kasi sa Pilipinas eh, pag nasa kami sa mga probinsya, siyempre mag-i-stay na doon sa opisina ng sa probinsya, may goal ka. Siyempre, minsan pag may napapadang mga pre-partner, mga workers, yung mga dala-dala, kaya minsan puno yung rep mo. Eh, siyempre, masamang magtapo ng pagkain. So, kailangan magkainin. Kaya hindi tumatama ka doon. Amen. Kaya pagbalik ko sa Manila, sabi ko sa iyo, nag-mission ka ba?
Hindi naman eh. No? Kasi, ano nga isa kasi, kapag nag-mission ka, kapag medyo imbis ka, tumataba, mas... Pero may kita mo din is yung providence ng Diyos eh. Di ba? Na ang Diyos yung nagsusupply. Ano yung sabihin ko ng Panginoon? Na sa paglilingkod natin, kapag tayo'y nag-yes ka, Lord, He will supply. No? Ibibigay ng Diyos yung lahat ng pangangailangan po natin. Ibibigay ng Diyos. Kasi bakit? Yan minsan kasi nagiging hanggang sa pag-mission eh. Yung sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dito sa Canada, trabaho. Trabaho. Diba? Lalo pa kung yung trabaho mo, natulong may nag-open sa yung special na trabaho sa araw ng Sabado, tapos malaki kayong bibigay, di ba? Minsan hindi ka na nag-iisip eh. Ay, okay, kukunin ko po. Minsan nakakalimutan mo, ay may gawain pala. Di ba? So, minsan ganun po eh. Di ba? Sa buhay po natin. Kaya nga dito may kita natin mga kapatid ko sa Panginoon, napakalaga na sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang pinaka-decision, i-priority natin. I-priority natin yung calling ng Diyos sa atin. Hindi ibig sabihin hindi natin ito kailangan. Paano ka mabubuhay kung hindi ka nakain? Di ba? Ano ibigin mo ng pagkain kung hindi ka magtatrabaho? Kailangan natin yan. Hindi sinasabi ng Bible na hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan kumain. Ang sinasabi dito ng Bible mga kapatid is, i-priority natin sa ating buhay, ano ba yung calling ng Diyos sa atin. Kasi kapag tinunang natin ang Diyos, uunahin din tayo ng Diyos. Amen? Kasi minsan, ganito ang mangyayari. Ang mga bagay na umaatang sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon, darating ang tayo, makikita mo yung sarili mo na malayo ka na sa Diyos. Amen? Unti-unti, makikita mo sarili mo malayo ka na pala sa Diyos. So makikita natin dito mga kapatid na sabi ng Biblia, sinabi pa, Biblia sa kanila, at sa anumang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Sa Pilipinas kasi, kung dito ka sa may NCR, uwian. Kasi 24 hours ang biyahe. Pero sa amin, magaling sa probinsya, sa amin sa Iloilo, pag nakasal ako magaling ng Antique, kaya kung saan ako mission ng Panginoon, wala kasi hindi 24 hours ang biyahe doon. Diba? So, yung coordinator, kung ka matutulong sa bahay ng coordinator. Kung hindi man sa bahay ng coordinator, doon ka sa assistant, kaya sa secretary. Kung minsan kasi, iniikot nila sa kanila na kung saan ka matutulong ng araw na yun. Diba? Siyempre, kung ka matutulong, minsan, yung coordinator, sa niya umatin, pero yung husband niya, yung mga anak niya, hindi. Kaya minsan, pag nasa mission ka minsan, natutulog ka sa sopa, siyempre, sa sala eh. Tapos darating yung husband, lasing, tapos yung mga anak. Tumatulog na yung sitwasyon mo, di ba? Naranasan mo parang magmamadali ka ng madaling araw kasi nga gusto mo umuwi na eh. Kasi iniisip ko, kasi nandiyan ka lang sa sala, makabilang si Pati. Amen? Minsan may kasama ng pangkal, pupunta kayo sa mga baryo-baryo. Eh siyempre sa mga baryo, lalo na doon sa mga palayan, doon sa mga magsasaka. Minsan yung tinutulungan mo, doon nila i-stack yung mga palay nila. Alam naman yung palay, may yung mga makatiyan. Yung ano yan? Yung gayaan niya, kung saan kasi, biro. Yung yun, ang makatiyan eh. No? Pag yung mga i-stack ng palay, makatiyan. So yung wife namin na isa, talagang na rin. Ibuhin mo ka kasi na-allergy. Amen? Pero kasi part lang yun, ang paglilingkod eh. Hindi ka pwedeng umayaw. Hindi ka pwedeng sasabihin mo, sis, mga ikaw po ano. Hindi ka pwedeng, sa pag-mission, hindi ko pwedeng marte. Hindi pwedeng marte. Hindi pwedeng sa nililingkod sa Diyos sa marte. Parang isa sa probinsya, ay sis, nawawa na, may tubig po ba kayo? Kukuha niyo yan sa yung banganin na job,
na may takip na pinggan, tapos may plastic na may mga ano. Gagawin mo yan. Wala naman. Diba? Ganun sa probinsya eh. Hindi ka pwede sabihin mo, ay sis, wala pa kayo ng mga bato. Wala pa kayong minira. Wala pinata. Diba? Diba? Ganun tayo eh. Minsan yung pagsama pa, ano kayo ba rin mo eh. Pipilay sa'yo. Pwede mo ba sabihin sis? Wala naman ibang baso? Wala mo nang minigyan? Pwede ba naman? Hindi. Hindi pwede mga kapatid. Wala rin yung minigyan nila na pinigyan mo sila. Dapat inumin mo. Diba? Kasi bakit? Kasi sasamahan mo rin eh. Sasamahan mo rin eh. Eh dito pa nga, tayo naman ng mga Pilipino minsan, hindi naman yung mas naaalala tayo ng tao kung saan natin eh. Mga reason, di ba? Yung mga maling gawa, yun ang ano eh. Yun ang naaalala ng tao eh. Sila, tatanong lang, ay sino po yung nasa sa inyo ng last month dito? Ay si ano, si Brother ano? Ano nga yun? Yung ano? Yung maarte? Yung sa yun eh. Hindi nakakita yung pangalan mo eh. Diba? Sa pag-minsan, ano eh, mayroon nga iba, talaga ano eh, sanay na kapag kumain ng isda. Pag kumain sa isda, nagbebentuan kayo ah. Pag nagbebentuan kayo, baka yung isda. Ganun ka. Kasama yan eh, yung bawat tinig, kumawabas na. Pero kayo mga kaya, ako mo siya. Minsan na yung pag-aaralan mo rin. Huwag na sa minsan ka, kasi minsan kahit kumakain ka, yung mga pre-party, pwede mo kwento eh. Yung iba kaya, hindi mo pwede na, hindi mo mansinin, di ba? Kaya kahit nakakapas, sige na. Ako sumalas yung mga dinig, nag-session ka. Yung lakad mo, mas maraming alikabukang paano. Diba? Ano ibig sabihin doon? Kasi mga kapatid, ang dala nila doon, makikita natin yung pinapahayag ng mga apostol is pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Anong ibig sabihin yung pagtalikod sa kasalanan? Alam natin nga ba ang tao ay hindi nagsisi at tumalikod sa pagkakasala, ito ay nagbubunga ng ano? Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Di ba? Kaya pinapagpapulubi ng babala na hindi nyo tinanggap yung salita ng Diyos na magliligtas sana sa inyo. At hindi lamang yun, kundi bakit mo kailangan pagtanong niya yung mga ikabok sa paa, isa rin sa pinapakita doon, yung hindi sa mga loob mo. Amen po ba? Siyempre, ikaw ba naman ang lalo-lalo yung pinuntahan mo? Tapos pagpunta mo doon, nireject ka. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo? Sama ng loob mo, ba? Pag hindi mo tinagdan yung sama ng loob mo, madadala mo yan. Sa susunod na kapitbahay na pumuntahan mo. So, hindi salita nyo sa magdadala mo doon, hindi na kunwari, dito ako sa bahay nito, dito ako sa bahay, dito sa bahay natin, hindi ako tinanggap. Pag lipat ko sa bahay ng sister, hindi salita ng Diyos ang may sisento sa kanya, ang may sisento yung kapitbahay. Kasama rin ko eh. Ano? Sis, kailangan mo ba yun? Kasama rin bahay ng kapitbahay mo. Kasama? Kasi yun ang nasa puso mo eh. No? Ibig salita ng isang may ma-share mo, yung masamang pangyayari na naranasan. Amen. May hayo ako doon sa isang lugar, malayo, binakad ko mga 10 kilometers doon sa Pilipinas. Ang gawain nila, alas 2 hanggang alas 4. Ganito, mainit. Alikabok pa yan kasi nga ano eh, baryo. Yung kapatiran natin ito, matagal sa sabon. Matagal sa sabon. Sa inyo nagsusupport doon sa gawain nila, doon sa lugar nila. Pag nagbabakasyon siya, talaga naman meron sa first story, o ninyo, nakakabuti kayo. Kalaki siya nag-iikaro, sasabi na, sister, brother, alam niyo, yung mga problema natin, kaya-kaya natin yan. Pag nakay-Lord tayo, kaya-kaya natin yan. Huwag kayong manghina. Kalaki ganun yung sinasabi niya. Kasi nasa abroad pa siya. Amen.
Kaya sabi ko, kaya pala kung sinasabi mo sa Canada, madali ang paglilingkod dito. Lalo sa aking mga preacher. Kasi bakit? May trabaho kami, may sweldo kami. Diba? Sa Pilipinas, pag punta ka sa Pilipinas, wala kang sweldo. Nakadepende ka sa lang po kung ano yung ibibigay sa iyo. Pag may binigay, salamat. Pag wala, salamat pa rin. Kaya sinero ko sa mga kapatiran natin ng preacher. Pag tinatanong ng mga preacher, dalawa yan. Pero, hindi mo tayo ng tubig. Dalawang sinisigaw ko, hindi praise the Lord, hallelujah. Ay, Brad, kamusta yung ayaw mo ba, plastic? Hallelujah. Hallelujah. Alam mo na, ibig sabihin, hallelujah. Pagkinato. Ganito po, may lang kasi yung lalo sa may mga kasi nasa iyo lahat, yung pamasahe lahat, yung gasto sa iyo. Eh, siyempre, pag napuntahan mo, parang siyempre, mga kapatiran natin na magsasaka, ano yan, seasonal lang yan eh, yung pinag-share eh. Diba? Kaya pag uwi mo, minsan yung dala sa iyo, mga prutas, kung ano lang. Diba? Eh, siyempre, dinastos mo, pera. Diba? Tapos meron naman sasabihin, pag nasabi, ano siya yung praise mo? Praise the Lord! Praise the Lord! Yung sabihin, ano, yung iba yung ano sa kanila, diba? So, ano nangyari ganito? Madali sa kanya sabihin na praise the Lord, hallelujah, kasi nasa abroad pa siya eh. Pero nang nag-forgood na siya sa Pilipinas, doon na iba na. Ang gawain sa kanila dati, 4 times a month, 4 times a month. Eh medyo, siyempre, wala nang medyo source of income. Nag-request, sabi niya, Brad, pwede ba twice a month na lang kami? Ang gagabagol ba na uli, laging twice a month. Hanggang bata ko no months. Wala nang months. Natin yung gawain. Amen. So, nangyari mga kapatid, dahil ako doon nasa doon, nasa ako doon malapit, doon sa lugar nila, sinabi na ng kuya ko na preacher din, sa yung disciple sa amin ng time na yun, nadaanan. So, pinuntahan ko, yung bahay ng sister na yun. Alam nyo ba, yung sabi ko, yung namin ko, namin kayo, nirakan ko. Nang malapit ako sa bahay nila, ang daming tao. Tapos di ba nagtitinginan? Kasi alam nila, preacher ko eh, siya eh. Diba? Kasi siyempre, medyo palulan na kami doon eh. Alam niyo po, habang papalapit ako sa bahay nila, marami na ako nakita ang lamesa doon sa kanilang bangin. Wala namang patay kung may pasubanan. Alam niyo na, ako mismo nakaramdam ng hiyak. Hiyak ako. Kasi alam niyo na ano ko, preacher ako ngayon, tapos pupunta ko natin ko, partner. Dito parang ako mismo hiyak. Kaya imbis na tumalak ko sa part ng bahay mo, doon ako sa likod dumaan. Kaya sa likod ng pagdaan ko doon sa likod ng bahay nila, isa na yung bintana ng warto nila, yung kawalan lang na open, kita. Nakita ko si sister na biglang itago. Tapos umarap sa akin yung anak niya. Sabi ko, nasaan yung si nanay mo? Ay sabi niya, si nanay natutulog. Pero totoo yun, nakita ko na tayo. Alam niya nung nangyari, hindi na nabuksan yung gawain niya. Kasi bakit? Sino pa maniniwala? Na yung isang tumatanggap ng gawain sa lugar na yun, na dati yung bayan ng prayer meeting, iba na ang nag-meeting. Diba? Kasi madali lang sa kanya dati, kasi nga, meron siyang tinatanggap eh. Pero tanong, kung yung paglilingkod mo, nakadepende ka lang sa biyaya at grasya ng Diyos, makakatagal ka kaya talaga. Kasi madali magsabi, madali maglingkod sa Diyos, pag puno ng yung bulsa mo, di ba? Madali lang eh. Ako lang yan, okay, kasi meron eh. Pag may pagkain ka, kahit na loko tayo ng lakad, okay lang, may pagkain ng dala eh. Eh kung wala ka ba ng pagkain, di ba? Wala kang tubig, maglalakad ka ng 3 oras. Amen. Amen.
So ay makikita natin doon, dapat tayo nakadepende doon sa biyaya ng Diyos. Hindi sa mga bagay niya. At ang last dito mga kapatid, makikita po natin, sabi ko is, yung nga sabi ko sasama kasi yung mo. So kailangan mawala yun. At dahil yung mga kapatid sabi doon sa kanilang pangangaral, pagsisiyan at taligdan, ang yung mga kasalanan at marami silang tinagaling. So kung mga kapatid, sa buhay po natin, napakalaga yung pagsisisi at pagtalikod. Kasi maraming bagay minsan sa buhay natin, bakit tayo nagkakasakit, dahil sa kasalanan natin minsan sa Diyos. Tingnan niyo yung isang paralitiko galing sa may hubungan na ibinaba ng 4 kalaki. Anong sabi ng Panginoon? Hindi sinabi ng Panginoon, magaling ka na sa iyong karamdaman. Sabi ng Panginoon, tinatatawad na ang iyong kasalanan, magbangon ka at bitbitin mo ang iyong higaan. Ang sabi sa kanyang Panginoon, pinapatawad na ang iyong kasalanan. Kasi kung titignan natin sa Bible, na nagkasala sa Adan at Eva, doon pumasok kasi yung karamdaman sa buhay ng tao. Diba? Ganun kasi minsan sa buhay natin. Kaya kapag tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, tayo lumalapit sa confession, mga kapatid, tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, kapag naranasan natin yung pagpapatawad ng Diyos, meron na mga maramdaman. Diba? Diba, pag napunta ka sa sacrament of confession, tapos tinanggap mo yung body of Christ, may mga naman kakaiba sa katawan mo. Gumagaan yung loob mo. Yung problema, nandiyan pa rin naman. Pero maganda na kasi, gumagaan. Amen? Hindi naman totally na wala sa kero ko. Nandun pa rin. Kaso nga lang, gumaan siya. Di ba? Parang katulad niya, kung wala, pagpunta mo dito, may problema ka. Pag uwi mo, may problema ka pa rin naman eh. Di ba? May problema ka pa rin. Kaso nga lang, may gumagaan na. Diba? Kasi bakit? Ang problema, hindi kasi mga mawawala yan eh. Kailangan mo siyang solusyonan eh. Eh kung wala ka naman, wala ka naman ginagawang action pa o solusyon, yung problema na dyan na. Pero magkata kasi nagawin yung tulong ng Diyos. Eh, nandun na yung tulong ng Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ito yung bagay na gusto yung pahabot po ng Diyos sa atin. Sa paglilikod, marami kang pwedeng pagdaanan. Ang alganis hanggang saan ka magpapatuloy sa Panginoon. Maraming discouragement. Minsan pamilya ko, mag-discourage eh. Marami sa Pilipinas, kaya marami na yung mga kasamang preacher, mga dami nila, pinagsusunod ng asawa. Para lang hindi makapag-mission. Kasi nga, kontra eh. Kontra. Lalo ng mga 90s, siyempre. Meron mga kwan. Uy, pag may nasa na preacher. Uy, preacher, sige, nasa Pilipinas, nakabawal ko. Naka-Amerikay ko, naka-Amerikana ko. Kala kasi nila, laban ito, mayaman ko. Naka-Amerikana eh. Naka-long leg. Long sleeve, di ba? Eh, meron din, botong-botong. Yung anak ng kwan. Uy, preacher, nandigaw. Okay na okay. Preacher yung nandigaw sa nato. Ito. Eh, nakita nila yung totoong buhay ng preacher. Yeah? Naka-long sleeve, naka-barong, pero sa mga material na bagay, tamang-tama. Ano nangyari? Nag-release, naging persecutor ng preacher. Yung mga manuga, pati yung naging asawa. Kasi bakit? Kasi nakita nila yung reality. Amen? Nakita nila yung reality. Kasi siyempre, uuwi ka sa bahay mo, wala kang dala. Dala mo kung minsan mga gulay. Eh, masabi ko sa iyo, namasahin ka. Pag namasahin ka, pera eh. Diba? Tapos pagbalik mo, dala mo, gulay. Diba? Eh kung yung mga anak mo, may mga pangangailangan. Diba? So kaya, ano eh, nandun mo kami, yung talaga kami yung pag-iinod na by faith naman. No? Na by faith sa Panginoon na alam mo na pag tinupad mo yung mission mo, may gagawin na.
Tingnan mo, may mga samahan kaming preacher. Ang kinakain ng yung buko. Eh, palagi pag mga natin, sinasabi ni brother na, darating. Kaya pag humingi ng pagkain mo, anak mo, sasabihin na ng tatay nila, anak, darating. Masabi na anak, tayo, palagi nila ng darating, wala kang darating. Sino na palagi? Tapos yung mga kamag-anak nila, sasama na yung sinasabi, ano ba yung tatay nila, magpapakamatay sa pagiging preacher, magpapakamatay sa gabahin. Anong napapala nyo? Tingnan nyo, hindi na kayo makabili yung magagagat. Yung bahay nyo, hindi mo mapaayos yung mga gamit nyo, hindi na kayo makabili. Anong ginagawa nyo? Puro lang buko. Pero nanginabas sa paglilingkod, hindi. Ngayon, may anak siya ng engineer. Meron siya anak na architect. Ngayon, may anak siya na gasiman. Na kung iisipin mo lang paano nyo pagpatapos sa kanyang ng puro professional. Kung sa kanya lang sarili titignan mo, hindi niya kayo magpaaral ng anak, lalo sa kolehiyo. Pero bakit naman pagpatapos? Kasi tapat ang Diyos. Kasi tapat ang Diyos. Kasi tapat ang Diyos. Doon pa lang mamamangha ka. Mamamangha ka kasi bakit? Sa iyong sariling kakayanan, alam mo hindi mo kaya. Alam mo sa sarili mo, hindi mo kaya makapagpatapos ng anak. Siguro sa iba sa inyo, ganun ang karanasan eh. Kung titignan mo lang yung sarili mo, hindi mo kaya makapagpatapos ng anak sa kolehiyo. Pero dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, kumilos ang Panginoon. Kasi gusto patutunay ng Panginoon na hindi sa pamamagitan na yung lakas, hindi sa pamamagitan na yung karunungan, hindi sa pagsunod natin sa ating Panginoon, kaya natin nakakamtan ang lahat na nilalais ng ating mga puso. Amen? At sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay tumalo. Amen. Sa oras na ito mga kapatid, alam ko marami tayong hindi na magdaanan. Bakit umalis yan? Marami mga discouragement na pwede kang magdaanan sa paglilingkod. Maraming mga problema, mga struggle sa buhay. Pero kapag po ang Diyos na pinaglilingkodan po natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Yung kanyang biyaya, yung kanyang grasya, sapat sa lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw ng ating mga Panginoon. At sa oras ito mga kapatid, patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. At patuloy po natin damihin ang kanyang presensya sa oras po ito.